Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng ating Vice President. At may mga sinagot po siyang issue, katulad po ng kung bakit daw po pinagbawalan na bumisita si Ma'am Hanilet kay dating Pangulong Duterte. At marami pa po siyang sinagot dito, mga kababayan. At komentuhan po natin, pakinggan po natin ang balita. Chiki, Jovi, Maricela, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City kahapon matapos ang pag-archive ng Senado sa kanyang impeachment case noong Miyerkules ng gabi. At kahapon nga ay nag-attend ito sa isang Thanksgiving Mass in celebration sa Karayawan Festival dito sa lungsod ngayong buwan. At matapos nga ang misa ay nagpaunlak ng isang ambush interview si Vice President Sara Duterte at isa nga sa natanong sa kanya kung kumusta na ang kanyang ama doon nga sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands. At ang sabi ni VP Sara ay okay naman at healthy naman ang kondisyon ng kanyang ama at nasisiyahan siya nang nalaman niya na ibinasura o idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court ang impeachment case laban sa kanya. Narito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita nako, he was always in a good mood. He was truly very happy. Gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na kung gusto nilang aalisin sa pwesto si Vice President Sara Duterte ay tatalunin na lang nila ito sa 2028 presidential elections para naman sa mga kritiko ng ni Vice President Sara Duterte. Narito ang komento dyan ni VP. Na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Tungkol naman sa pag-alis umano ni Vice President Sara Duterte ngayong araw nga sana August 8 patungo sa Kuwait para kausapin ang mga Filipino community roon hinggil sa kanyang travel authority kasi nga wala daw siyang travel authority at lumabas umano siya ng bansa papuntang Kuwait. Narito naman ang pahayag dyan ni VP Sara. Natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Kinumpirma din ni Vice President Sara Duterte na sinuspinde ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa pagbisita sa kanya sa loob ng detention facility sa ICC sa The Hague, Netherlands. At ang sabi nga ni VP Sara ay alam niya na sinuspinde ito ngang si Hanilet pero hindi niya alam kung ano ang rason nito. Narito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang alam ko lang ay
merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Ms. Hanilet Abanzon. Yan po mga tambay. Sinagot po ng Vice President lahat po na issue. Pati po ang pagbabawal po. Mismo ang ICC ayon sa Vice President ang nagbawal po sa pagbisita po ni Ma'am Hanilet. At wala pa pong hawak na dokumento o papel ang Vice President kung ano po ang dahilan kung bakit po kinansila ng ICC ang pagbisita po ni Ma'am Hanilet, mga kababayan. Nakakalungkot lang po dahil po ito ay parte na po ito ng kanilang pamilya. Dahil alam naman po natin na ito po ang kinakasama ni dating Pangulong Duterte sa mahabang panahon din po, di po ba? At may anak po sila na si Kitty Veronica, di po ba? Duterte. At natutuwa naman po tayo mga tambay at salamat po. Salamat po sa Panginoon dahil po ang ating pong presidente ay nasa magandang kondisyon naman daw po, maayos. At natutuwa daw po ang ating dating Pangulong Duterte. Ang ating dating Pangulong Duterte na si Dia ay nasa maayos na kondisyon. At syempre natutuwa daw po siya dahil doon po sa pagkapanalo po ng Vice President sa Supreme Court. Kinatigan po kasi ng Supreme Court ang mga ginawa po ng House of Representatives na pamumulitika. Sobra po kasi ang ginawa. At dyan po ay naging masaya po at kinatutuwa po ng dating Pangulo. Tayo rin naman po mga kababayan, masaya po tayo mga kababayan sa nangyari pong desisyon ng Korte Suprema. At lahat po ng pahayag at sinagot din po ng Vice President na yung sinabi po ni Senator Cayetano, di ba? Na talagang sobra silang mamulitika. Kung talagang gusto nyo hindi maging presidente ang Vice President sa 2028, ay talunin na lang ninyo. Talunin na lang ninyo sa malinis na halalan. Hindi po sa pamumulitika gamit pa ang pera ng taong bayan. Grabe po kasi yung ginagawa nitong mga tao na ito Mga kababayan, ginagamit po ang pera ng taong bayan umano para po sa mga pangsariling interes. Imbis na ang bansa ang atupagin at solusyonan ang mga problema ng mga Pilipino at ng ating bansa, kahirapan at bagsak na ekonomiya, binabaon tayo sa utang, pamumulitika ang ginagawa at sobrang korupsyon ang ginagawa nila umano, mga kababayan. Kaya po, hindi naman po lulubay yan, mga kababayan. Never naman po lumubay ang mga tao na yan. Dahil alam naman po natin ang layunin ng mga yan. Kaya po tayo, siyempre po, nakikiisa po tayo, tas sumusuporta sa tama. Lagi po tayo, mga kababayan, mga katambay, doon po tayo sa tama. Wag na wag po tayong kumampi at makiisa sa mga gumagawa ng mali at nagpapabagsak sa ating bansa. At itong ating bansa ngayon, nakikita po natin ang ginagawa nilang trabaho, puro politika. Ambisyon, politika, korupsyon, mga kababayan. Mabuhay ka po, Vice President Sara Duterte. Sa dami ng naninira sa iyo, gobyerno na mismo nagpapabagsak sa iyo, di umano. Pero kayang-kaya mo yan at malulusutan mo lahat yan dahil ang suporta ng taong bayan ay nasa iyo, Vice President Sara Duterte. At syempre po sa pamilya Duterte. At syempre po, dalangin din po natin at dasal na malagpasan din po ni dating Pangulong Duterte ang ginagawa pong pamumulitika at pahirap ng binagoong ang Pilipinas sa kidnapping na ginawa sa kanya. At sana rin po, marisolba rin po sana ang issue na pagbabawal po sa pagbisita po ni Ma'am Hanilet sa dating Pangulong Duterte. Sana po maayos po nila ito at ma-fix ang problem at mapakiusapan muli ang ICC. Kung talagang ICC ang nagdeklara, sana naman, wag naman po nilang ipolitika. Yung human rights mismo ni Hanilet at ng dating Pangulong Duterte ay ibigay naman nila at wag nilang ipagkait. At wala naman po tayong nakikitang problema dito kay Ma'am Hanilet para katakutan nila na hindi dalawin ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Dahil una-una, hindi naman po makakasira yan kung ano man ang sinasabi nilang ginagawa na sinasabing
pamumulitika o nakikialam sa kaso. Never naman po magawa ng isang hanilet yan dahil una-una, hindi naman siya abogado. Hindi po ba, mga kababayan? At yung sinasabi nga po natin, sana, wag naman po sana kumampi o bumaliktad ang binabayaran ng pamilya Duterte ng mga abogado niya na ibang lahi. Sana po manatili po itong mga ibang lahi na ito sa tiwala na binibigay ng pamilya Duterte. Huwag naman sana na yung kumakalat sa social media na ang mga abogado na ito ay mukhang nasa kaliwa na o sinasabing nasa kabilang panig na umano, mga kababayan. Sana po hindi po ganyan na mangyari. At sana hindi po manaigang kasamaan sa ginagawa nila sa pamilya Duterte. Dahil lumabas na po ang katotohanan, yung kasamaan na ginagawa nila na impeachment, umano. Ayan, lumabas po ang katotohanan. Nagsalita po ang Korte Suprema. Hindi po nila natanggalan ng piring ang Korte Suprema. Hindi po ba? Nanatiling may piring. Walang pinapanigan. Ang pinanigan ng Korte Suprema ay katotohanan. Yan po ang napakaganda. Dahil yan na lang po ang tangi nating pag-asa na lumaban at syempre po makakuha tayo ng katarungan. At sana rin po, ilabas na rin po ng Korte Suprema ang mga issue na napaka-importante po, lalong-lalo po yung issue ng pamilya Duterte sa ginawa po ng administrasyon na nagsabwatan sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na kidnapping ang lumabas na findings. Sana po ilabas na rin po ng Korte Suprema yung mga petisyon ng pamilya Duterte sa ginawa pong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Sana po nang ang taong bayan ay makita at talagang mismo ang Korte Suprema ang nagpapatotoo. At sana ganun din po ang Ombudsman. Ilabas din po ang katotohanan sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Sana po bigyan din po sana nila po yan ng panahon at wag po sana nilang upuan, mga kababayan, sa lalong madaling panahon po sana. Maraming salamat po sa ating Vice President at magpakatatag po kayo, Vice President, at syempre po, mag-ingat po kayo. Doble ingat po, Vice President. Dahil ang inyong pong kalaban sa politika ay hindi naman po titigil yan. At syempre po, ingatan nyo po ang inyong sarili. Lalong-lalo po ang inyo pong paglabas-labas. Magdoble ingat po kayo sa inyo pong mga paglabas-labas. Dahil po alam po natin at alam din po naman ninyo, hindi po titigil ang inyong kalaban hanggang hindi po kayo bumabagsak. Baka sa anumang pamamaraan ay gawin na po nila dahil po sa sobra pong kagahaman nila at greedy sa kapangyarihan. Hindi po ba, Vice President? Ingat-ingat po kayo. Doble ingat po. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 na Hong Kong, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte po, syempre po ang Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang kalakasan at buhay at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis at maingatan po siya sa mga gagawa po na hindi maganda, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At muli po, mga kababayan, paalam po muna. Ingat-ingat din po tayo at magdasal nang tayo po ay maingatan din. Paalam. Bye-bye.